Mga kabida, sa magandang oras sa lahat at welcome po sa aking channel. Eto, pag-usapan po natin ito hong pagbabawal po mga kabida ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte dito ho sa kanyang mga kandidato sa pagka-senador. Kagaya na lang po ni Senator Bato de la Rosa at ito hong si Senator Bongo mga kabida na bumisita po sa kanya diyan po sa The Hague, Netherlands sa gitna po ng eleksyon at campaign period Okay? Bakit kaya? Bakit ayaw hong bumisita ho itong mga kandidato ho ni Digong sa kanya po mga kabida, Galit kaya ito hong si dating Pangulong Duterte kina Bongo at ito hong kay Senator Bato de la Rosa at iba pang mga kandidato ho niya sa ilalim po ng PDP laban mga kabida, Eto, pakinggan muna natin ito hong naging pahayag po mga kabida ni Senator Bongo. Sabi raw ni former President, magkampanya muna kayo, manalo muna kayo bago kayo bumisita sa kanya, sabi niya. Yan ang sinabi ni Kitty sa akin at saka ni Atty. Mijaldea. Sabi raw ni Tatay Digong, sabihin mo sa kanila, manalo muna sila bago sila bumisita sa akin. So, hopefully, God willing, sa awa ng Panginoon, sa tulong ng mga kababayan natin, makabisita tayo sa kanya. Ayun pala, ayaw pala ni Digong na bumisita ito hong kanyang mga kandidato ho sa pagkasenador dahil kailangan hong tutukan po nila yung kanila hong kampanya po mga kabida. Tsaka na lang po daw sila bumisita pag manalo na po sila sa election this coming May 2025. Mukhang seryoso po si dating Pangulong Duterte mga kabida na may panalo yung kanya hong mga kandidato. Gaya po sa sinabi ko po mga kabida doon po sa previous vlog ko, mukhang ang goal talaga dito ho ni dating Pangulong Duterte, maliban po sa may panalo po ito hong kanyang mga kandidato, okay? Gusto ho niyang masiguro mga kabida na wala hong conviction na mangyayari po diyan po sa Senate kay Vice President Sara Duterte alam naman po natin na meron pong nakaambang impeachment trial po ito hong si Vice President Sara Duterte mga kabida, and most likely ito po ay mangyayari po sa 20th Congress So kung mananalo po itong 10 mga kandidato sa ilalim po ng PDP laban, medyo assured na ito hong si VP Sara na wala hong conviction na mangyayari po okay, and most likely acquittal mga kabida. Dahil ho, gaya ng sinabi ko po mga kabida sa previous video ko na base ho sa rules po ng impeachment dyan po sa Senate kailangan lang po ng siyam na mga senador na boboto po for acquittal para po kay Vice President Sara Duterte. Okay? Tapos 16 para doon po sa conviction mga kabida. Dito pa lang po sa 10 kandidato ho, kung sakali hong palarin po ito mga kabida at makapasok po sa Senado, okay, after May 12, 2025 election, okay, sigurado na po wala hong mangyayaring conviction po mga kabida. Although meron pong mga kalyado po ito hong si dating Pangulong Duterte po mga kabida, diyan po sa current members ng Senado po mga kabida, hindi ho yung mga re-electionista, yung mga senador na mag-end yung kanila hong term sa 2028, Kagaya po ni Senator Alan Peter Cayetano, ito hong si Zubiri, si Villanueva, at baka po ito hong si Gatchalian, Okay? Pero hindi ho makakasiguro po itong si Digong, Isa pa po, ito hong si Cynthia Villar. Although kampante po itong si Digong kay Cynthia Villar at saka itong kay Senator Villar, yung lalaki, Okay, dahil ho naging Department of Public Works and Highways Secretary po ito, Ito hong si Mark, mga kabida. Pero kulang po sila kung sila lang po yung aasahan po natin, O aasahan po ni Digong. Okay? Doon po sa possibility po na makakuha po ng acquittal. Okay? So kailangan po nila ng tulong po mga kabida
dito ho sa 10 mga kandidato po ng PDP Laban, ano. So todo kayod talaga ito hong PDP Laban. So todo kayod talaga ito hong PDP Laban senatorial bets po, ano, mga kabida. Okay? Ayaw ho ni Digong na ayaw po ni Digong na magkampante po itong mga senatorial bets po niya, no? Kaya ayaw po niyang pumunta itong mga kandidato po niya sa Netherlands para bisitahin po siya, no? Tsaka na lang daw 'yon. Okay? Pagkatapos pong manalo po itong mga senatorial bets po niya, no? Sa election this coming May 2025 po, mga kabida. Okay? Very crucial para po kay Digong itong election na ito. Okay? Kasi ho dito ho yung kumbaga barometer po, mga kabida, ng kanya hong influence. Alright? Nakikita naman po natin, ano, sa lumabas po na latest survey po ng Pulse Asia po, mga kabida, no? According to some analysts, andyan pa rin yung Duterte magic, ano? Okay? Yung charisma po ni Duterte na makahatak po ng tao, ano po, mga kabida. At yung turning point na nakita ko po, mga kabida, is yung mali ng Marcos administration na ipaaresto po itong si Digong, ano? Tapos isinurrender po, mga kabida, sa The Hague, Netherlands. Yun yung pinaka turning point doon, ano? Bakit itong mga tao po pumalas sa kanila hong suporta po, mga kabida, kay PBBM. Diba? Evident naman talaga dun po sa latest survey, ano? Mantakin nyo, napakababa yung kanyang trust rating, ano? Yung kanyang performance rating, napakababa din. Okay? Parang hindi ho approve sa mga tao yung kanyang mga ginagawa po, mga kabida, no? And most likely, kabilang na po dito ho yung pag-aresto po, ano, kay dating Pangulong Duterte. Yung pagpayag po niya na arestuhin po itong si Digong at saka dalhin po itong si Digong, mga kabida, doon po sa International Criminal Court. Okay? Sa kanya ibinenton yung sisi, ano? Kasi siya yung presidente po ng Pilipinas. Siyempre, sa kanya yung call shot. Okay? Sa kanya yung desisyon kung arestuhin ba itong si Digong o hindi, ano? 'Di ba? Since inaresto po itong si Digong, ibig sabihin po, mga kabida, pinayagan po niya, no, na arestuhin itong si Digong at dalhin po doon po sa International Criminal Court. Yun yung malaking pagkakamali po ng Marcos administration. Okay? Although may mga members po ng PDP Laban, senatorial, mga kabida, na pumasok doon po sa Magic 12, no? 4 na po silang lahat po ngayon, ano? Itong si Bongo, De La Rosa, Marcoleta, at saka Salvador. Pero medyo malayo pa po, ano? Kailangan pa talaga nilang kumayod po dito, ano? Kasi 4 pa lang po. At saka itong dalawa, Marcoleta at saka itong si Salvador. Medyo delikado pa po. Critical yung kanilang positioning po, mga kabida, no? Kasi ho, ang sabi po ng mga analyst, ang medyo assured po, ano, sa position po, mga kabida, itong top 7. Diyan po sa latest survey po ng Pulse Asia, no? Okay? Pero itong 8, 9, 10, 11, and 12, medyo critical pa ito. So, hindi po dapat magkampante po itong si Marcoleta at saka itong si Salvador po, mga kabida, no? Tsaka itong iba pang mga miyembro po ng PDP Laban, like Attorney Jimmy Bundok, ano? Attorney Vic Rodriguez. Although lumalapit na po sila sa Magic 12, pero kulang pa. Kailangan pa ng push. Okay? Lalong-lalo na po itong si Attorney Hinlo, ano? Tsaka iba pang mga miyembro po ng PDP Laban po, mga kabida, itong mga senatorial bets po ng PDP Laban, kailangan talaga ng push. Okay? Ang problema lang kasi ho sa kanila, wala ho silang ulo. Okay? Hindi ho kagaya po ng alyansa po na nandyan po si Pangulong Marcos. Okay? Every time meron po silang sorties po, mga kabida, kasama po itong si Pangulong Marcos. Okay? Pero dito ho sa PDP Laban, slate, walang ulo .
hindi nila alam kung sino yung pwedeng magtimon po sa kanila, no? Eh dapat ito hong si Vice President Sara Duterte sana eh, no? Siya dapat yung humalili doon po sa kanyang ama, no? Na si dating Pangulong Duterte. Pero I don't know kung bakit po ayaw kong sumama ito hong si VP dyan po sa campaign sorties po ng PDP Laban. Ano po? Although nakikita po natin, mga kabida, na nagkakaisa talaga ito hong PDP Laban's senatorial bets. Ano? Kahit po wala po silang ulo, ano? Pero andyan pa rin sila. Nagkakaisa po sila. No? Sama-sama po silang pumunta sa isang sortie. Ano? Okay? Pero yun nga, kailangan po talaga ng push para ho yung iba po ay makapasok po sa Magic 12. Ano? Gaya na sinabi ko po kanina, crucial masyado ito hong election na ito. Okay? Kailangan hong marami hong mga kaalyado ni Digong ang makapasok po sa Magic 12 po mga kabida. Okay? Para ho may assurance po itong si Vice President Sara Duterte na hindi ho makonvict pagdating ho ng impeachment trial po mga kabida. No? Okay? Ito hong current remaining senators na magtapos yung kanila hong term sa 2028, dalawang Villar, ito hong si Alan Peter Cayetano, okay? Joel Villanueva, at saka ito hong si Zubiri, apat po sila. Medyo sa tingin ko po, sigurado, ano? Okay? Ito hong si Gatchalian, medyo alanganin po ako dito, ano, mga kabida. Considering yung kanya hong kapatid, appointee po, ano, ni Pangulong Marcos. Ito hong si Secretary Rex Gatchalian po ng DSWD. Hindi natin alam kung ano yung nasa isip po, ano, ng mga Gatchalian po, mga kabida, ano po. Okay? So, kung meron pong apat, dyan po sa current roster po ng Senate po, mga kabida, dagdagan lang po ito ng 5, okay, para ho eksaktong siyam, okay na po yun. Ano? So, kung meron po silang 2 o 4 na nakapasok po sa Magic 12, Bongo, De La Rosa, Salvador, at saka ito hong si Marcoleta, okay, medyo okay na po. Ano? Pero yun nga yung 2 po, si Marcoleta at saka si Salvador, medyo critical pa po ito. So, kailangang madepensahan po ito mga kabida, no? Para hindi ho malaglag sa Magic 12. Alright? Itong si Bondok, itong si Rodriguez, kailangan talaga itong kumayod ng husto. Okay? So, titingnan na lang po natin mga kabida, since meron pa pong natirang, I think, mga more than a week or 2 weeks na lang po, ano? Bago ho mag-election. So, baka po meron pong twist po, ano? Alam naman po natin, meron pang susunod na survey, mga kabida, na lalabas po. Okay, titingnan po natin kung ito hong momentum na nasa PDP Laban po ngayon, masustain ba ito mga kabida o hindi, no? So, aabangan po natin ito sa darating pong mga araw po mga kabida. Okay, basta, si Digong po, hindi ho papayag na pabayaan po ng mga kandidato yung kanilang kampanya, para lang po pumunta po ng The Hague, Netherlands para bisitahin po siya, no? Tsaka na lang daw yun, mga kabida, kung sila po ay manalo. Mission accomplished, ano? This coming May 2025 midterm election. So, yan lang po. Para po sa inyong comments and your opinion, you can comment down. Sa mga hindi pa po subscribers sa aking channel, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all, para updated po kayo sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyo lahat, mga kabida.